Hala. So, kung kaya nyo namang pagtitigan sa araw, edi huwag na kayo magdala nito. Ano yung sunod nyo bubuksan? Ito gusto nyo. Sige. Ito, buksan natin. Lalo na to. Hindi biro ang magpigil ng nararamdaman. So, ayun, update muna tayo dun sa giveaway natin. Para sa mga hindi pa nakakasali, pwede pa kayong sumali. Dun kayo mag-comment sa previous video ko. Tapos, wag nyo kalimutan yung hashtag para hindi masayang yung entry nyo. Tandaan nyo, 1 comment, 1 entry. Follow nyo lang yung mechanics para if ever na kayo man yung maklaim nyo yung prize nyo. Tapos, sa 1K subscribers, tayo pipili ng winners. Matagal pa yon siguro. May chance pa kayo para makasali. Kung magwa 1K subscribe bukas, edi bukas natin pipiliin ang winner. So, ayun na nga, para sa video na to, gagawa tayo ng video kung saan malalaman natin kung ano nga ba yung mga nasa loob ng bag ng isang AMP student or tinatawag nila na what's inside the bag of an AMP student. Talsikin laki. Tapos, dito sa video na to, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga gamit, yung mga bagay na dapat meron kayo kapag isa kayong AMP student. Kung gusto niyo malaman, tapusin niyo yung video na to hanggang dulo. Meron tayo dito bag. Sa mga nakakapanood ng vlogs ko, ito talaga yung bag na ginagamit ko pag pumapasok ako. Ito siya. Tingnan nyo, galing. Remove before flight. Ito yung tinetela. Ito yung telang tinatanggal before flight. Yan yung pantakip sa python tube. So, hindi ko alam kung python tube ba talagang tawag doon. Para hindi mapasukan ng insekto pag nasa ground yung aircraft. Kung alam nyo to, hindi alam nyo. So, simulan na natin ang what's inside the bag of an AMP student. So, thumbnail tayo. Alin yung gusto mo muna natin buksan? May tatlong zipper to. Ito, first zipper, second zipper, and third zipper. Alin ang muna yung gusto mong buksan? Comment nyo sa baba yan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Comment na. Ayan, yung una yung gusto nyo buksan. Sige, ito muna ang maliit ang gusto. Bubuksan natin yan para sa inyo. Tirap nito So, ito na siya. So, ang unang zipper ay walang laman. So, pero kadalasan ang laman nito is ballpen. Pagka tinatamad akong ilagay dito kasi ito nakalagay sa kabila. Ballpen, tapos yung mga coins. Sa mga klasiko. Alam niyo na kung nasan yung mga coins ko, dito siya. Joke lang. So, ayan, mga coins yung laman nito kadalasan. Tapos mga candy, mga ganun. Mga candy. So, ang next naman natin. Ayan, sunod nyo yung bubuksan. Ito gusto nyo. Sige. Ito, buksan natin. So, ang laman nito ay dapat, pagka AMP student ka, meron ka na calculator. Pero hindi lang naman AMP student ang dapat merong calculator. Dapat lahat tayo merong calculators. At take note, scientific calculator. Ito, matagal na to sa akin. Grade 9 pa yata ako nito or grade 8. So, gamit ko siya. Tingnan nyo naman. Bura ng lahat. Bura ng mga alaala. Ginagamit to siyempre sa math, sa physics, at saka sa chem. Pwede nyo siyang magamit. Required talaga to kasi alangan namang manghiram ka habang nag-e-exam, di ba? Abala pa to dun sa hihiraman mo or baka isipin pa na nagkokopyahan kayo kahit hindi naman. Di ba? Hindi naman kayo nagkokopyahan pagka nanghihiram kayo ng calculator, di ba? Hindi nyo naman tinatype yung sagot. Di ba? So, ayun, calculator. Ang next naman natin ay ang laman nito ay ayan, pencil at saka ballpen. So, baka magtaka kayo dahil kung ballpen. Hindi ako tirador ng ballpen, ha? Pero may mga klase akong tirador ng ballpen, yung mga hindi nagbabalik. Shoutout sa mga klase hindi nagbabalik ng ballpen dyan. Isang sem na nasa inyo yung ballpen ko, ha? Joke lang. Di ba nagbabalik? Pero yung iba, di ba na? So, ayan, kailangan nyo ng mga ballpen. Kung mapapansin nyo, madami yan. Variety. May point something, may point something, may tig 7, may tig. Ito yung, wait lang. Ito yung mga ballpen na kailangan nyo sa drawing na subject nyo. Ano siya? Rotring, point 3 at saka point 1. Pero depende kung anong ipapagamit sa inyo ng prof nyo na point nung tech pen nyo para sa drawing nyo. So, meron din kayong Unipin. Ito mas mura to kaysa dito sa Rotring. Ito yata ay nasa 90 pesos lang. Ito naman nasa Lanyo. Nasa 600 plus yata ang isa nito. So, kung bibili ka ng set nito, nasa 2,000 plus siya. Andun na yung lahat. Diba? Napakamahal niya. Pero, pwede ka namang manghiram kung sino yung kakilala mo na mayroong ganito. Kasi ako nanghiram lang din ako. Tapos, ito lang yung binili kong dalawa.
Kasi ito yung pinapagamit sa amin. 0.1 at saka 0.3. Saka 0.5. 0.5 meron na akong nahiraman. Tapos ito naman is binili ko. Okay. Itong Unipin naman, itong second sem, pinayagan na kami gumamit nito. Kaya mas mura siya. Next item. Pencil ulit. So, ayan. Itong mga pencil na to, may pangalan yan kasi hindi to ordinaryong pencil. Alam mo na, baka magkawalaan. Mabuti na may mga pangalan. May bibo yan. Hindi mo naman ano. So, ayun. Kompleto pa naman yung mga pencil ko at mga ballpen. Natapos ko ang drawing na kompleto ang aking gamit. Hindi pala. May nawala akong isang triangle. 45 by 45. Kung sino ka makumuha ka ng triangle ko, sa'yo na lang. Baka mas kailangan mo. Tapos, ayan. Ito ang kailangan nyo ay BH at saka HB. So, ayun yung label ng pencil. Kita ba? Kita nyo ba? Wala. Next, ito pala, ito yung hindi pala 600 tong ballpen. Siya ay 759.50 sa National Bookstore. Kasama siyang eraser at saka bumili din ako ng ink. So ito may laman pa siya. Ito siya naubos. So sa mga may gusto nito, comment mine lang. Comment mine lang sa comment section. Kahit itong eraser, comment mine. Oy, 80 pesos yata to ha. Dito basta-basta comment mine lang. Ayun lang ang laman ng ating pangalawang makikita nyo wala na yun. I-check natin, baka meron pa. Ayun! Meron pa. Yung panlock sa wing pin. Tsaka sa nameplate. Dito muna siya. Hindi, dito. Oo nga, dito na nga. So, ang next naman natin. Anong gusto nyo buksan ng susunod? Siyempre, ito. Pangaba, ito na lang natitira. Ito ang buksan natin. So, ang laman ng kahon ang laman nito ay siyempre, wallet. Siguraduhin nyo na may laman yung wallet nyo. Walang laman. Walang laman ng wallet ko. Mga andito lang ay mga resibo, mga pictures ko na 1 by 1, ID ko ng senior high, tapos EDSA ticket na andito pa to na hindi natuloy na binayaran namin kung magkano yun. 170 pesos EDSA ticket. Sana matuloy to next school year para hindi naman masayang yung 170 namin. So, yan. Ang next naman na item ay power bank. Hindi naman dapat meron kayo lagi nito. Pero dapat talaga meron kayo lagi nito. Para in case, kasi pwedeng mag-picture ka ng lecture, tapos hindi ka pwede kasi magsaksak dun sa outlet, dun sa loob ng classroom. Pwede ka magsaksak, pero huwag ka lang papanguli. So, ayun. Dapat meron ka laging power bank para you're good to go. Kahit saka man pumunta. So, ito grade 9 pa to sa akin. Grade 9 or grade 8. So, ang next na laman ng bag ko ay payo. Dahil hindi mo alam kung kailan uulan. Lalo na kung medyo malayo yung dorm mo sa school. Kailangan mo ng payong dahil mababasa ang mga plates mo. At saka, pagka sobrang init. Sa panahon ngayon kasi very harmful na yung, naging astronomer. Naging weather forecast. Sa panahon kasi ngayon, di ba, grabe na yung init, sobrang init. Kaya kailangan magpayong ka para malesen yung init. Yan. Payong. Ang next naman ay shades. Yes, baby girl. So, ayan, shades. Para din ito panangga sa init ng araw. Pero kung kaya nyo namang kapagtitigan sa araw, edi huwag na kayo magdala. Ang next natin ay PPE. So, ano nga ba yung PPE? Ang PPE ay personal protective equipment na magagamit natin kapag tayo ay naglalab. Kulang pa to, dapat meron din tayo ng safety gloves. Ang importante is ang tawag dito? Kasi itong glasses at saka itong mask. Kasi pag nasa lab kayo, may mga chemicals na pwede kayong maamoy na nakakasama sa inyo at saka pwedeng may tendency na matalsikan kayo sa mata. So, better safe than sorry. Kailangan nyo ng personal protective equipment. Required talaga to pagka maglalab kayo. Tapos, ang next naman, mga gamot. Pamilyar ba kayo dito? Ay, baliktad pala. Ayan. Ayan. So, kayo na ang magsabi kung bakit kailangan nyo nito. So, ayun. Kapag medyo masama yung pakiramdam nyo, sa tingin nyo kailangan nyo uminom ng Biogesic, ingat, uminom na kayo. Pero,
may clinic naman tayo doon at saka lagi kayong pumunta sa clinic kung may nararamdaman man kayo na kailan doon naman sila. Pero dapat pa din na meron tayo lagi nito para always ready, para always safe. Lalo na to, Diatabs. Siyempre, dapat lagi tayo mayan nito. Ba? Hindi biro ang magpigil ng nararamdaman. So, dapat meron ko lagi nito. So, alam niyo na kung ba't meron ako lagi nito. So, dito naman tayo sa isang section pa ng aking dapat meron din kayo nito index cards. Dahil ito ang unang-unang hinihingi sa inyo ng pro kapag first day or first week. Kailangan meron kayong index card dahil dito i-input ang inyong mga grades. Kung wala pang class cards, index card muna tayo. Tapos, dito sa loob nito, meron tayong magtataka kayo kung bakit parang ang dami ng laman. Dahil naayos ko na talaga to. Nung kinuha ko yung gamit na lipa, inayos ko na talaga agad siya. Tapos, para sa content na to, binalik ko ulit dito. Gusto nyo yan? Para sa content na to, binalik ko ulit sa bag yung mga gamit. At syempre, what's inside the bag? Alam naman, what's inside the bag? Tapos, nakakalat lang dyan yung gamit, wala sa loob ng bag, diba? So, ayun. Meron tayo dito, 30 by 60 na triangle. Kailangan nyo din to, yung 30 by 60, 45 by 45. Yan, kailangan nyo yan. Tapos, meron din dito, ruler. Kailangan nyo din to. Nagagamit to. Bali na nga eh. Pero nagamit ko talaga itong mga ruler. At nandito rin ang aking grades ng person. Wow! Huwag nyo nang tingnan, tsaka na. So, nandito din ang aking mga class cards. At meron ako dito ang isang malaking notebook na hindi ko pa siya nauubos. May mga pages pa. Yan mga singit-singit na yung mga papel dito kasi nga inayos ko to. Singit-singit tapos inayos ko, singit-singit lang yung mga papel. Yan, nandito yung mga review ko. Dito yung mga, anong tawag doon? Resources. So, andito din yung mga, Katleya, mga notebook. Kasi mas gusto ko itong ginagamit kasi lang siya, magaan, tapos mabilis lang siya sulatan, tapos maliit lang siya, hindi siya anong tawag doon? Basta, yun, hindi siya space. Ayun, hindi siya malaking kumuha ng space. Kayo yung bahala kung anong gusto yung notebook, kung malaking notebook or yung ito, parang Katleya lang. Pero ako, I prefer na gamitin nyo to kasi para hindi sama-sama dito yung mga lectures, para meron pa din siyang hati-hati. Kumbaga, ito kasi ginawa ko na lang dito is parang scratch notebook. Tapos, tsaka ko palang ililipat din sa laptop. Pero hindi ko din siya napanindigan at ang ginawa ko ay ganito na yung ginamit ko. So, ang next ay formula na nasa index card. Tapos ito, may mga test booklets tayo dito. Ayun. Meron mga wala pa, tapos meron mga may score na. Tapos nandito din ang aming mga sheet metal. Diba? So ayan, kininis namin yung gilid na ito, additional information lang. Ginagawa namin sa labis, pinapakinis namin to. Basta may mga sukat yan kung paano masusukat tong yan. Mula dito hanggang dito. Basta yan, madami. Sheet metal. So, binili din namin to. At sana gamitin pa din namin tong dalawa kasi sayang naman. Tapos, may pencil din. So, ayan. Wala na. So, yun, ang next naman natin ay meron pa ako dito compass. Gamitin to sa drawing. Ayan, mga compass. Tapos, yan, compass ulit. Mga pagbilog-bilog nyo. Ayan. So, ayun. Kung bibili kayo ng isang set nung ganito, nasa siya, 2,400 plus yata. So, siguro nagmahal ulit siya ngayon. Kasi alam niyo naman, lahat na ngayon nagmamahal. Yes, baby girl. Nahulog na, di ko na malaya. Ayan, ito yung 45 by 45. Pero, ang kailangan is mas maliit dito. Pero, nagamit ko rin naman to. Mga importante talaga ito is yung drawing materials. Kasi hindi ka talaga makapag-drawing kung wala kang materials. So, ito pa pala, para hindi mabasa yung mga plates na gagawin nyo pagka umuulan, kailangan nyo nitong tube. Yan. Ito, hiram ko lang to. Mura lang yata ito pagka bibilhin. Pero ito, hiram ko lang to dahil tipid-tipid lang. Tapos may laman pa yata ito. So, ito
para hindi mabasa yung mga kaya may laman pa tong mga plates. O nga pala, yung size nung sketchpad na kailangan nyo sa drawing ay nalimutan ko. I suggest na pag bibili kayo ng sketchpad, ang bilhin yung brand ay yung Canson. Hindi nagkakatat-katat yung tech pen nyo kapag tinetech pen nyo na yung drawing nyo. Kasi pagka yung binili nyo yung ibang brand is kumakalat siya agad. Pero pagka yung Canson, maganda siya, smooth lang siya. Canson. Oo, Canson. Baka naman. So, ayun, kailangan nyo na itong tube. At saka, ang pinaka-useful sa lahat, itong T-square. So, ginagamit dito sa drawing, parang malaki siyang ruler na meron siyang letter T sa dulo. Letter T sa dulo. So, ayan. Para pantay ang inyong pagsusukat. So, ito. Pag nalaman nyo yung purpose ng paggamit nito is matutuwa kayo talaga. Kasi pwede kayong joke lang. Hindi, ito. Pag nalaman nyo yung purpose ng paggamit ito is mapapabilis talaga yung pag-drawing. Hindi ko lang kung magkano ito kasi hirong ko lang din. Ito. T-square. Kailangan nyo to. So, ayun lang yata. Wala na. So, ayun lang. Wala na. Wala na. So, yun lang muna para